Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Kunting tulong. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang Diyos nga tagapagligtas nga walang iba kundi si Jesucristo. Ayan po ang aming hiling. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po ang aming hiling. Maraming salamat. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, darito naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, itong aming pag-aaral sa iyong salita, nga ang mga makapakinig nitong minsay na to, sila'y maniwala at sila'y tumanggap sa iyo. Tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, basbasan mo ang kanilang mga kaisipan, kanilang puso, nabuksan nila ang kanilang isip, kanilang puso, at sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 20. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 20. Sa Jerusalem lamang sambahin ang Diyos. Ang sinasabi ng mga Hudyo. So, yan ang sinasabi rito. Sa Jerusalem lamang sasambahin ang Diyos. Yan. 21. Itong sinasabi dito sa 21. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Anong sinasabi? Sasambahin ang Ama, hindi lamang dito sa Jerusalem, hindi dito sa ang sinasabi, ulitin ko nga sa 21. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sasambahin hindi lamang dito sa bundok o sa Jerusalem. Yan ang sabi rito sa versikulo 21. 22, itong sinasabi sa 22. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ang sinasabi dito, ang kaligtasan galing sa mga Hudyo. Kaya si Jesucristo ay Hudyo. Sa nagkatawang tao si Kristo, Hudyo siya. Kaya sinasabi rito, ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 22.
nakikilala ang sinasamba. Sino ang sambahin? Ang Panginoon. Siya lamang ang sambahin. Walang iba. Kundi si Jesucristo ating sambahin. Kaya siya ay Diyos nga tagapagligtas. Walang iba nga tagapagligtas. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 22. 23. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na, nga ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Anong hinahanap ng Ama na siya sambahin? Sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Na sumamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi rito. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Kaya sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 23. Pag sumamba tayo sa Diyos, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Yan ang inuutos dito ng Diyos. Sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Last verse, 24. Ito ang sinasabi rito. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Dapat natin siyang sambahin sa Espiritu sa katotohanan. Pero, bakit nagkatawang tao si Kristo? Siya ay Diyos. Ayan. Nagkatawang tao si Kristo para tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Pag hindi nagkatawang tao si Kristo, wala tayong kaligtasan. Pag namatay tayo, manatili tayo sa libingan. Bakit? Walang nagbayad sa ating kasalanan. Kaya nga si Kristo ay nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Diyos na tagapagligtas. Kaya nga paniwalaan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lamang ang Panginoong tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang salita ng Diyos nga tinuturuan tayo. Ipasamba ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin natin ang ating Panginoon nga si Jesucristo. Dahil siya lamang ang Diyos nga tagapagligtas. Wala nang iba. Nakakatiyak tayo nga tayo ay maliligtas. Ngayon, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Kaya ang kaligtasan, napakahalaga. Pag ang isang tao namatay nga hindi ligtas, napakadelikado ang sasapitin niya. Bakit? Di man siya naniniwala, di man siya tumanggap kay Kristo. Pag ang tao ay hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak, siya ay mapapahamak. Bakit? Wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak ay mapapahamak. Itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, pag narinig natin ang mensahe ng Diyos, paniwalaan natin.
Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan ngayong umagang ito. Basta ikaw ay naniniwala, nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang maliligtas, yung mga nananalig at tumanggap kay Kristo. Mapangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Kahit patay na yung tao na yun, bubuhayin ng Diyos. Bibigyan ng katawang hindi na mamatay. Kahit kailan. Ayan. Katiyakan yan sa kaligtasan. Nga, pagbalik ng ating Panginoon, isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, simbolo sa pagkamatay, paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala ka na sa dating pagkatao. Kung ikaw ay masama dati, magiging mabuti ka na, mabait ka na. Dahil bagong nilalang ka na, hindi ka nagagawa ng masama. Yan ang sinasabi nga, bagong nilalang. Dati barombado, ngayon napakabait na. Dahil tinanggap mo na si Kristo. Nagpabautismo ka na, patay ka na, kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang sinasabi sa Juan 5, versikulo 24. Nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid na? Namatay ka na kasama ni Kristo, yung gibautismuhan ka, namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin sa bautismo. Una, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Sunod, magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Anong sunod nga gagawin? Natapos ka na bautismuhan. Sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Dahil, ang sabi, sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Versikulo 4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Kaya ang sabi ng Diyos, sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ni Kristo. Hindi niya binura ang utos niya. Dahil ang utos, ito ang mag-identify sa atin na tayo ay totoong nakakilala sa Diyos. Sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Ayan. Pag hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, inasap na ang palatandaan ng Diyos sa kanyang utos. Pang-apat na utos. Diyan ang palatandaan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, itong araw na ito ang ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Ayan ang palatandaan ng Diyos. Nga, totoo nga, tayo ay nakakilala sa Diyos. Yan ang sabi ng Diyos. Kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20.
Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan, mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa kaligtasan, tinuturuan tayo sa bautismo, tinuturuan tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yan, mga kapatid, kaibigan. Ang Sabat ay palatandaan ng Diyos na tayo'y nakakilala sa Kanya. Kilala rin tayo ng Diyos. Kanya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron, hindi linggo. Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo sa versikulo 22. Mababasa mo rin sa versikulo 23. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Ano sinabi? Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa, walang pinipili na bansa. Kahit anong bansa, pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta roon. Bakit? Yun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron. Yun lang ang makapunta ron. Yan ang katotohanan, mga kapatid, kaibigan. Pag pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak, itatapon ka sa lawa na apoy. Yung lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon tayo makita, mga kapatid, kaibigan. Pag tayo ay maniniwala, magkita tayo doon. Kahit hindi ko kayo nakita sa mukhaan, personal, hindi ko kayo nakita, pero magkita tayo doon. Basta kayo ay naniniwala. Pag kayo ay tumanggap kay Kristo, pag kayo nagpabautismo, pag kayo sumunod sa utos ng Diyos, kita tayo doon. Makita nyo ako. Makita ko rin kayo. Doon. Ito, katotohanan ito. Walang halo ng kasinungalingan. Tinuturuan tayo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong narinig nyo itong mensahe na to, pag kayo naniniwala, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, napakahalaga ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito. Pero kahit anong yaman ng tao dito sa mundong ito, kahit sinong mayaman, hindi kaya bilhin ang kaligtasan. Bakit? Buhay ni Kristo ang ibinayad sa ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya di kaya bilhin. Kahit sinong mayaman sa mundong ito, di kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil si Kristo ang gumawa nito. Buhay niya ang ibinayad. Dugo niya ang hinugas nating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Bakit? Ito ang katotohanan. Walang halo ng kasinungalingan. Dito, walang ibang pangalan nga ipinakilala ko, kundi si Jesu Kristo lamang. Kaya siya lamang ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. 1:5:22. Siya ang maghatol, siya ang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Akala ng iba, pag ang tao namatay, dasalan sa naiiwan, maliligtas. Yan ang pagkaakala. Pero, ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. O, pag wala ka ng pag-asa, talagang yan ang delikado. Wala ka ng pag-asa eh. Di ka na pwede sulwiningan, di ka na makakarinig sa salita ng Diyos, di ka na rin pwede tumanggap. Dahil wala ka nga nalalaman eh. Wala nang pag-asa. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayan ang katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan.
Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, ng makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila ay maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.